Amen, amen. Hello, dear people. It's Friday, 8 p.m. and we are live with Healing is Yours online. Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year, everyone! Hello, Isabel Labrador. Happy New Year from Tondo. Francis, it's great to see you again. Happy New Year from San Antonio, Texas. Yes. I'm glad you have tuned in. Kumusta na kayo ni Angela, ang buong barangay? We declare health and healing for you. Hi, Pastor Ateni. Bonasera. Ano na, iba na yung Bon Natale. That's Christmas. Ewan ko ano yung Happy New Year. Hi, Daniel. Hi, Nerissa. J. Mark from Bacoor. Jewu. Hi. Sorina from Cardona, Rizal. Hello, Chit. Pastora Chit Martinez, my classmate. Seminary classmate. Alvin from Cainta. Leilani. Marietta. Hello, Ate Doris. Hello. Bonano. Bonano. OA daw yung pagka-Italian na punto ko. Pasensya na po, Ruder. Hello, Pastor Ruder. Hi, Lori, Eloisa, Samuel, Ann from Caloocan. Ako, ang bilis. Jewu-vet from Iligan. CSB, Holy Spirit of the Nations. Talaga naman, ang haba na. Quain, hello, from Laguna. Lori, from Taytay. Faith, Wainona. Hi po to Nanay Remedios Apple. Jason, glad. Hi to everyone. Marianne Daisy from Japan. Hello, hi to you. Edward and Nueva Vizcaya. Wait, Margel from Nueva Vizcaya. Janet. AJ from Marikina. Mayumi, Happy New Year to you as well. Hello, Eloisa Vinzon. Good evening. AJ, God bless you. Hello, Jess. Happy New Year to you. RC, hello. Happy New Year po. Pastor John Edward, Happy New Year din sa iyo. Bonano, Pastor Aminda. Bonano, yeah. Nick Uiliapco, Blessed New Year. Hello, Ate Au. Happy New Year sa iyo. Namimiss ko kayo Mark Fernandez. Hello, Ate Evelyn. Blessed 2021 to you. Hello, Ate Ellie. Blessed New Year. Yes. Happy 2021. Mary Jean. Good evening. From, Naida. From Cuyapo. Nueva Ecija. Hello. Hey, Rowena. Amen. Noemi from Santa Maria, Bulacan. Kumusta po kayo? Kumusta? 10 mga daliri pa ba tayo? I trust everybody's okay. We're entering a new year, new hope, new everything. At mamaya po, napakaganda ng topic natin In case you did not or you were not able to read my announcement, ang ituturo ko sa inyo mamaya ay yung all things new. Oh, wow. Can you just say that? All things new. Very powerful po yon, and it is very biblical. I'm going to teach that mamaya pa naman. For now, I'm just going to enjoy greeting you. Hello, Judith. Happy New Year to you, Judith Drilon. Ambet, hello to you. Ambet from Santa Rita, Giginto, Bulacan. Ayan. Grace, hello. Happy New Year. And Isme, is that Ismena? Okay, how are you doing, Leilani? Yes, all things new. Oh my goodness, mamaya po pag nagsimula na akong magturo tungkol sa all things new na yan, oh my goodness, I'm telling you, woo, hallelujah. Hello, Pastor Jenner. Happy New Year sa'yo. Tuwan-tuwa naman ako doon sa pinadala mo na greeting ng mga pastors, CSB pastors from your part of your area, yung ating mga tribal
tribal pastors, everyone. Nakaka-bless, nakakataba ng puso. You are so welcome and thank you so much for your faithfulness to the work of the Lord as well. Hi Riel, eto na, natabunan na ako. Pagka nagdaldal ako, natatabunan ako. Ang aking napakabait at napakagandang pinsan. Hello Leia Pangilinan Depano, how are you doing? Happy New Year. Grace, yes, Grace Nicole, Joselito Morco, Shannon, ang ganda naman na, Shannon Lee, Happy New Year. Naida, Nono, yes, all things new, amen. Pastora Delia, Happy New Year. Now na po, magtuturo na ako, hindi pwede, mamaya yan, abang-abangan nyo. Sa ngayon, I'm enjoying you all. I enjoy just virtual meeting ito Virtual meeting, I get to greet you. That's what I like about going Facebook Live, going live, because I get to interact with you. Pagka po yung hindi ito naka-Facebook Live, I don't get to see your greeting, I don't get to see you communicating with me. At least pagka ganito, nagkakausap tayo. Hi Joel, Happy New Year sa iyo. Amen. Ate Bebet, Happy New Year, Blessed New Year po. Mary Jean, hello. Amen. Alright, wait, ito na, natabunan na ako. Is that real? Arlene, ang hirap ng Arlene Rosal. Okay, hello, Happy New Year sa iyo. No problem po, you can write your prayer request if you want. Sabi ko nga sa inyo, if you write your prayer request, our OPRs, our online prayer responders, will be getting in touch with you. Either they call you up or they message you para sa ganon ay maipag-pray nila kayo. Just make sure na i-check ninyo ang inyong message request inbox so that you will see if they have gotten in touch with you. Hello Chino, Happy New Year! Nasaan ka ba ngayon? Tuwing nakikita ko yung mga Facebook stories mo, parang ang layo ng inaabot mo eh. Hi Nora, hello. Hi Liza, is that Liza from Hong Kong? Kumusta sa inyo dyan? Are you a part of my good friend, Pastor Oral's church? I miss that good friend of mine. I know that God is doing a great work in his life. Amen. Hallelujah. Rene Rose Lopez, Happy New Year. Happy New Year. Darius, Happy New Year. Charlene from CSB Binangonan. Okay. Nasa bahay ka, Chino. Alright, okay. Hi to your anointed dad. Yung iyong anointed pastor ni dad. Cindy Reitas, Happy New Year to you. Carmelita Cleto, Happy New Year. Okay, Mark Fernandez, yes, no worries. Isulat mo lang yung prayer request and we trust that one of our OPRs will get in touch with you as well. Hello, Marian from Imus. Ayan na, si Pastor Aminda, nagtag na ng lahat ng kanyang mga friends that she wants to bless, that she wants to inspire, that she wants to give hope to. And you know what, people, you can do the same, no? If you want to be a blessing to someone, if you want, kunyari, if you have some dear friends or some relatives that may be sick right now, you know, you can just tag them here and hopefully they get to watch as well, and that the Lord will also release his anointing upon them and see them healed, because God actually uses, you know what's so good about our God is that even through this technology, I may not be present right there before them, but God is present with them and God reaches out to them and God heals them. Natutuwa nga po ako kanina, yung daddy ni Chino, yung binati ko, that's Attorney Banjo Navarro. I got to teach in his, meron po siyang nakakatuwa, very lively na I'll call it a Bible study group. At nagturo ako doon sa Zoom, no? So we had a Zoom session. At nakakatuwa lang because what Attorney Banjo did was
Ipinost lang niya sa Facebook wall niya at sinabi niya, if you are sick, watch this. Ganun lang, if you're sick, watch this. And it's just good that those people who just took it by faith, sige, they watched it and they got healed, no? It's the same thing for you right now who are watching. Ang tinatakbuhan lang naman po natin pananampalataya eh. It's not like hala, kinakailangan kasabay na kasabay ka pagka na-miss mo na yung Friday na yon. Wala na. That's not true. Because the Word of God is alive. So even as I share the Word of God to you, mamaya po yan, God will actually touch you, no? And if you get to watch this tomorrow, or 2 days after, or even a week after, alam niyo the anointing of God is always fresh, no? At aabutin kayo ni Lord, kaya wag po kayong mag-alala. Alright? So, Happy New Year, everybody! Ayan na, nagdaratingan pa rin. At ang ating OPRs are so busy right now, just getting in touch with you, okay? Ganito po yan ha mga kapatid, ang ating po mga OPRs, they love you, they're ministering to you for free. This is free of charge. Nobody's going to ask you for, kung kayo ay pagpe-pray ko, 20 pesos. Wala pong ganon. No? This is all for free. Even as Jesus said, no, freely you have received, so freely give. That's what we're doing. God is giving us the grace so that we will be able to minister to you. And so you receive that grace for free. No? Grace is free. It's all from the Lord. Hello, Wesley Pangilinan. Hi, anak. I like that greeting. Alright, okay. Siyempre, nanonood din yung dalawa ko pang anak, si Chelsea. Hello to you. Happy New Year. Si Pastor Finney. Hello to you. Happy New Year. And of course, my wife. Andyan lang yan sa tabi-tabi. Kani-kanya kaming assignment pagka ganito umaandar yan. Hello, JP Cabral. Happy New Year sa iyo. At Happy New Year po sa lahat ng ating mga OPRs. Sofia, Happy New Year to you. Hello, Rose. Kumusta sa iyong gwapo na mister, na anointed na pastor? Hello, Julie Tan. Happy New Year sa iyo. Hi, Timmy Belleza. Happy New Year din sa iyo. Okay, so how was your 2020? Ang sagot ng marami dyan, Pastor, alam na ninyo. Na quarantine, alam mo yon, may mga nalungkot kasi hindi nakakaalis ng bahay. Well, you know what? Look at the bright side. There's always some bright side to this. Sabi ko nga sa inyo, although the world may report all of the bad things that's going on, ang daladala ng mga Kristiyano, tayo yung Kristiyano, ang mga daladala ng Kristiyano ay good news. Everybody say, good news. Yan, good news, good news, good news, good news. Dapat masanay tayo niyan, ha? Ang ibig po sabihin ng gospel ay good news. Good news. Kaya pagka Kristiyano ka, hindi ka po pwedeng bearer ng bad news. Hindi po. That's a misnomer. Okay? That's a misnomer. You cannot be a Christian and be a bearer of bad news. Why? Because we are bearers of good news. Everybody say good news. Everybody say, I bring good news. Hindi ba hindi niya sinabi ng angel, we bring you tidings of good news. No? Kaya good news tayo. Kaya nga nagkaroon ng Healing is Yours online in the first place. For those of you who have been with us, alam ba ninyo, this is the 34th week. Yay! 34th week of Healing is Yours online. At sa mga hindi nakakaalam ng kasaysayan, kaya po nagkaroon ng Healing is Yours online because one of those days, noon ito, bandang Mayo, sabi ko, ano ba naman ito? You turn on the TV, ang maririnig mo lang palagi, dumadami, yung nagkaka-COVID, kesyo-kesyo, bawal ang lumabas, na-quarantine tayong lahat. And, it was just sad everywhere, no? Pero, inimpress sa akin, Lord, hindi po pwede yan sa atin na mga Kristiyano. We should be telling the world good news. Amen.
Hi Ate Nits, Happy New Year po sa inyo ni Kuya Tonying. We miss you. Sasabihin ko, we miss you, Merry Christmas. So anyway, we have good news. Kaya, great tidings of great joy, o glad tidings of great joy. We carry good news. Pansinin ninyo si Jesus, pinagkakaguluhan siya ng mga tao everywhere he went. Naalala ko po, pumunta ako noon sa Israel, kausap ko yung aming tour guide, no, si Shukri, no? At ito si Shukri, sabi niya this is Kafarnaum. Yung Kafarnaum, yun po yung Capernaum sa Bible natin. So we were in Kafarnaum, sabi niya, it is very possible that during the time of Jesus, there must have been about 5,000 people who lived in that town. Isipin niyo to, pag-isipan niyo to, 5,000 people in a town, in a city. 5,000 people, that's the population. Sabi ko, 5,000 people, are you serious? Sabi ko, but the Bible says that Jesus, when he preached to the multitudes and when he fed the multitudes, there were 5,000 men, not including the women and the children in the count. So that means it is very possible, lagpas pa ng 10,000 yan. Ano ibig sabihin nun? That means that Jesus, wherever he went, people would actually go out of their homes. He can literally empty one city. Goodness, he can empty one city. And all of these people would come out of their houses and follow Jesus. Bakit ginagawa ng mga tao yon? Ako po, I will give you a simple answer to that. Because he carried good news. Pagka good news kayo, ang mga tao gusto kayo. Di ba? Pagka bad news kayo, ang mga tao ayaw sa inyo. Kunyari, makita ka ng mga tao at ang dala-dala mo lang lungkot. Ayoko sumama dyan, malulungkot lang ako. Pag kayo lumabas, ang dala-dala ninyo mga reklamo. Ayoko dyan, puro reklamo yan. Pero kung darating kayo sa isang lugar at ang sabi ng mga tao, gustong-gusto ko dyan kay Jesus, punong-puno yan ng hope. O gusto ko yan kay Jesus, punong-puno yan ng love. O gusto ko yan kay Jesus. Kasi pagka dumikit ako dyan, yung lungkot ko nawawala, na energize ako. That is what the gospel is all about. It is, everybody say, good news. Again, isulat ninyo, good news, good news, good news, good news. Just good news. Para sa ganoon matanim sa isip natin. We are a people of what? Good news. Alright, now speaking of good news, hallelujah, na-excite na ako. Alam po ba ninyo that right now, I am writing some books. Yes, some books. Grabe po. Dahil una, shout out kay Pastor Alan Valdez, inayos po niya yung computer ko. May natanggal siya doon na makulit. Ang tawag niya ron, basta para siyang, ano yung tawag doon? Malware. Yan, may malware siyang natanggal doon sa laptop ko. At dahil natanggal na niya yon, suddenly, yung akin pong laptop, lahat ng mga sinusulat kong libro from 5 years ago, naglitawan uli. Whoa! Alam ba ninyo, ang dami ko pong sinusulat na libro. Well, anyways, one of the things that I am right now writing is, sana ma-excite kayo rito. Ang pamagat po, well, the working title in my mind at least is Healing Nuggets. Healing Nuggets. Bakit Healing Nuggets? Kasi di ba parang chicken nuggets, maliliit na piraso lang yan, yung saktong-sakto lang. Pag kinain mo, yummy. Ito po, mga saktong-sakto lang na mga bite-sized mini sermons na ilalagay ko sa isang libro. Saan nanggaling yung mga mini sermons? Dito po sa Healing is Yours Online. Iniipon kong kasalukuyan lahat ng mga mini sermons ko dito sa Healing is Yours Online, and I'm going to put them into one book. Ang pamagat ay Healing Nuggets. Sino sa inyo excited? Sino excited?
Sulat nyo lang kung excited kayo. Excited, 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 excited. Me, excited. Much, basta excited. Ako po excited. I don't know about you. But just the idea, sabi ko, wow, Lord, galing ito sa inyo. At ito pa yan, ha, mamimili ako some of the choicest testimonies for every week. No, for every week. Ilalagay ko doon. Kaya, wow, this is going to be powerful. Wow. Yes, excited, 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 excited. That's the word. Okay. Woohoo! Yeah, yeah, yeah. Lord, excited po kaming lahat sa ginagawa ninyo. So, let's start. Hi, eto na naman ako. It's 8:20. Hi to everybody. Yes, yes, yes. Okay, let's start. Sisimulan natin syempre sa mga testimonies. Anong pinagagawa ni Lord nito nakalipas na 1 week. So, nagsimula tayo ng December 25. Yung huli natin, December 25. Ngayon, January 1. May nagsabi sa akin, Pastor, holiday. Hindi ba tayo magpapahinga ngayon? Ito po yung sagot ko dyan. Ewan ko kung naalala ninyo. Na-inspire ako minsan Sabi ni Mike Enriquez, dahil hindi natutulog ang balita. Dito po ang pumasok sa aking isip. Dahil hindi natutulog ang sakit at patuloy siya na nag-a-afflict ng iba't ibang mga tao, dapat din hindi natutulog ang healing ministry ni Lord. Amen? Lalong-lalo na ngayon, New Year, nun pa tayo titigil. No way. Dapat tuloy-tuloy si Lord nagpapagaling ng mga anak niya. Amen? Alright, woohoo, hallelujah. So, week 34. Week 34, naku, ito na ako. Ay, okay, bilisan na lang natin. Sino-sino ang mga pinagaling ni Lord ngayong week na ito? Naririnig niyo yung background ko, may nagpapaputok pa po hanggang ngayon. Talaga, Happy New Year! Amen, amen. Happy New Year! Yes, yes. Okay, naku, ang dami naman ito. Okay, game. Sino-sino ang mga pinagaling ni Lord? Ito po ay yung mga napili ko lang. Alright? Let's start. December 25. Okay, ang sabi rito sa mga pinagaling ni Lord. Una, si Gloria Habacon, sabi niya, joint pains gone. Amen. Thank you, Lord. Si Leicester Silvosa, Pastor, wala na pong back pain. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Si Divine Alejandro. Ito si Divine, kakaiba yung spelling kasi. Sabi niya, Pastor, nakakalulon na po ako ng walang pain. Grabe ka po, Lord Jesus. Thank you, Holy Spirit. Amen. Hallelujah. So, I assume bago nagkaroon ng healing, hirap siyang lumunok, no? Si Lynn, is it Lynn? Marlang Yuzon, headache slowly ebbing away. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Amen. Si Erlinda Kayaw, sabi niya, thank you Lord, muscle cramps from 5, level pain 5, bumaba na sa level pain 2. Amen. Lord, maggawin yung complete in Jesus' name. Thank you Lord. Hallelujah. Okay, next. Si Lailani Cornista, thank you Lord Jesus, no more shoulder pain and throat irritation. Thank you po, Pastor Hiram. All praises belong to Jesus. Hallelujah. Alright. Andar tayo. Mabilis lang ha. Si Cez Onglenko, sabi niya, Merry Christmas to your family, PH. Merry Christmas po. Thank you for the OPRs they are heaven sent to. I want to praise God. I'm a lot better and keep declaring that God had conquered my sickness. I know my tumor and discomfort will be gone the soonest. Amen. We agree with you. Says in the name of Jesus, the tumors be gone in Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Si Lala Rain,
The lump po ng husband ko has subsided to 10% na lang po. Wow! Wala na yung redness at pain. Thank you po. Amen. You're welcome. Hallelujah. Si Naida Dato, no, yung sakit po ng leeg ko ay di na gaanong masakit po, Pastor Hiram. Praise the Lord. Hallelujah. So we rebuke kung ano man yung mga natitira pa sakit, be gone in Jesus' name and healing flow. Thank you, Lord. Amen. Whew, okay, andar na po tayo sa mga praise reports ng galing sa ating mga OPRs. Alright? At bibilisan natin para makapasok tayo doon sa teaching time. Ano nga uli yung teaching natin? All things new. Oh my goodness, I'm telling you, it's a powerful command, and that is what we will understand. We will study tonight. Okay. Andar tayo sa testimony ni Sid Nocomosa. Sid Nocomosa. Si Sid po, ang sakit niya ay back pain. Sabi niya, good evening po. Papray naman po yung sa iniinda ko sa lower back ko. Ang tagal na ko na po kasi itong iniinda. Saka yung sa skin ko po na makakati sensitive po kasi yung balat ko, dati ko na po itong sakit. Thank you po in advance. So, ito po ang nagpray kay Sid ay si Jen, yung ating OPR. At ito, nagpadala siya ng testimony. Sabi niya, it starts on lockdown period when COVID-19 starts spreading in our country. Bali, nagtitinda po ako ng fruits noon, nagsa-sideline po ako. Then, every time uwi ko po, kahit pagod, naliligo po ako agad. Then, this whole back pain po takes place. Nung una po, natitiis ko pa, pero a week ago, I started to feel uncomfortable po. Bali, akala ko po, simpleng back pain lang, kaya nagpahilot po ako. Then, 2 to 3 days lang po, bumalik na naman, and nang paunti-unti. Tiniis ko lang po siya hanggang sa makabalik sa work. Medyo physical po kasi ang work ko, kaya medyo gamit ang whole body and strength. Siguro macho itong si Sid. So, ayun nga po, itong Christmas, December 25, nabalitaan ko pong merong ginaganap na Healing is Yours online. Oh, bago lang na nakikinig si Sid, no? Nabalitaan ko na merong ginaganap na Healing is Yours online. So, Sid, kung nanonood ka, Merry Christmas. And then, nag-try po ako magpa-pray for my whole back. Nag-comment po ako, and then Ma'am Jen responded po agad through PM sa messenger ko po. Kaya po yung kayo na nagpapa-pray, check ninyo messenger ninyo, no? Baka po kasi sumagot na dyan yung ating mga OPRs ay hindi pa ninyo na, hanggat hindi ninyo sila sinasagot, hindi nila kayo contact, no? Because you need to allow them to get in touch with you. Then ayun po, nung nakausap ko siya, nagsabi po ako ng nararamdaman ko, sobrang intense pain po, level 8, na halos di po ako makaupo ng maayos. Then sa left side po ng tagiliran ko is masakit. Pag sumasandal naman po ako, di ako makahinga. Then, Ma'am Jen started to pray for me. Yung unang prayer po ay sinend sa akin ni Ma'am Jen a declaration to me and my family as well as my working place, etc., etc. Bali, nung sinambit ko pa lang yung prayers na yon, this is the part I like. Nung sinambit ko pa lang yung prayers na yon, nag-down na yung pain into level 2. Kanina nasa level 8 ang pain, which is terrible, bumagsak agad ng level 2. Hallelujah! Then, Ma'am Jen decided to pray further for total healing sa back ko. And then, yun na nga po, as Ma'am Jen declared and cast out every pain in my body and started a personal prayer of healing for me, naramdaman ko po na parang may humahawak sa likod ko na ang init throughout my back. And nararamdaman ko po yung pain na umaalis na. And ginawa ko po, binaba ko yung cellphone ko, tapos nararamdaman ko po sa body ko na may heaviness na umalis. Wow! Praise God! Tapos I started na may dighay, yung heaviness po and uncomfortable feeling sa whole back ko is nawala totally. And nakakahinga na po ako ng maayos at nakakaupo ng komportable ulit.
Salamat po for healing me, Lord Jesus. Hallelujah. You're truly a great healer. Thanks din po sa buhay nyo, Ma'am Jen. I pray for more of you, Lord, to her and her whole family. Thanks, Ma'am Jen. God bless you. Merry Christmas and a Happy New Year na rin po. Sorry po, medyo mahaba. Di ko lang po mapigil yung joy na binigay ni Lord for me. Amen. Dapat lang naman talaga, no, pagka tayo pinagaling ni Lord, report. Kasi naaalala ko palagi dito yung kwento ng 10 lepers. 10 yung lepers na lumapit kay Jesus, 10 yung pinagaling. Pagkatapos sabi ni Jesus, hindi ba 10 ang gumaling? Bakit iisa nagbalik para mag-praise report? Kaya Sid Nokomora, thank you for this testimony na ibinalik mo ang thanksgiving kay Lord Jesus because He is worthy of our thanks. Oh, by the way, may narinig po akong teaching tungkol dyan. Ang ganda-ganda. Ang sabi nung nag-preach, 10 yung lepers. Hindi, tsaka ako na lang. Kikwento ko yan sa ibang episode para may beaten effect. Okay? Woo! Sana maalala ko. 10 lepers. Maalala nyo, 10 lepers. Woo! Hallelujah. Pastor, sinimulan, tapos binitin. Maganda po yung may beaten effect. Okay, next. Andar tayo. Si Peter naman. Peter, ano nangyari kay Peter? Si Peter naman po, ito'y alias lang naman. Hindi ko may bibigyan tunay na pangalan ni Peter. Pero ang ganda, sabi niya, hi OPR Jen. So ang nag-pray sa kanya si Jen din yung OPR natin, no? Blessed Christmas update po. My emotional pain with my parents ay unti-unti na nawawala. Hindi siya immediate, but our Lord Jesus Christ gradually is removing my emotional pain. Nag-uusap na po kami ng mother ko with peace of mind. Before po kasi talagang away lang, bad words. Yan, answered prayer po tayo. Thank you, OPR Jen. May our Lord Jesus Christ continue to bless and use you. Amen. Nakakatuwa naman yan. Gusto ko yung testimony na ito ni Peter. Minsan kasi inisip natin, hindi naman yan sakit sa puso, hindi naman yan diabetes o cancer. But you know what? Emotional hurts, ang bigat-bigat niyan. So I'm talking to someone out there, no? Baka kayo po mayroong mga hurts, no? Hey, it's January 1, 2021. It's time to move on. Kahapon lang po, 2020. Pwede nun yung isuko yan. Lord, ayoko na pong dalhin ito. Why don't you call up someone na alam mo matagal mo na hindi kinakausap o mabigat ang kalooban mo? Just text that person. Simulan mo lang sa Happy New Year. Yun na yun. Happy New Year. God bless you. That's it. Yun lang yun. Just start communicating with that person. Happy New Year. God bless you. And that means a lot. Kasi po, that is an act of humbling down. And the Bible says, God, He opposes the proud, but He gives grace to the humble. You want to receive grace from God? Be humble. Be humble. Text ninyo yung tao na may kabigatan kayo. Sabihin mo lang sa kanya, Happy New Year, God bless you. And I'm telling you, God will reward you for it. Amen? Okay, andar tayo ha. Ito naman pinsan ko, si Ate Glyn Pangilinan, taga Olongapo. Nakakatuwa yung ating OPR, si Cherry. Pinag-pray siya. And well, according to yung nag-prayer request for her, yung allergic rhinitis was healed. So, thank you Lord. Hallelujah. Amen. Next, punta tayo kay Ria. Si Ria po ay mayroong she's fighting. Ito, I'll read it. Para ipag-pray din natin, ha? Sabi niya, request prayer for my complete healing as I am fighting against ovarian cancer stage 4. Done my third chemo last December 23. And para po sa mga kasama ko sa ospital ng Jose Reyes na nakakonfine pa hanggang ngayon, some of them are cervical cancer patients. To give them strength and overcome fear of chemo, thanks and God bless. Eto na, sabi ni Ria, after being prayed for, ang OPR niya, si Ate Isa, no?
Sabi niya, maraming salamat po sa prayer. Truly, God's move. Much better po ang pakiramdam ko. Nawala na ang hapo ko habang nagpe-pray po. Hallelujah. Nakakatuwa naman. Thanks for the Holy Spirit. Praise God for the healing. God bless and thank you that God uses you to be an instrument for the healing and recovery. So, Ria, we declare total healing for you and that all forms of cancer will just die in Jesus' name. Total healing for you in Jesus' name. Mamaya, pakinggan mo yung teaching ko, ha? Importante ito. I declare it for you in Jesus' name. Amen. Okay. Ito po, gusto ko itong isang ito. Yung kay Lynn, sa mother ni Lynn. No? Para sa mother ni Lynn. Sabi niya, nag-pray request si Lynn para sa mother niya. Yung mother ko po parang kinukulam po kasi siya. Matagal po kasi ito nararamdaman niya. 2010 pa po nag-umpisa. Nilalabanan lang po ng mother ko. Parang tinutusok ang ulo niya tapos umiinit po. Sumasakit ang ulo niya tapos mukha niya po parang namamaga po. Tapos po parang may bukol na nakakapa siya sa baba ng ribs niya. Minsan nagbabara sa paghinga niya, nagpa-x-ray, ultrasound, wala naman po findings. Wow, walang findings ha. Request po sana ako for healing prayer sa mother ko po. Alright. So, tinawagan siya ng ating OPR at ang OPR ng nanay ni Lynn ay si Jen. Alright, so tinawagan niya. Eto na. Ang sabi po ay asan na ba yung sinabi? Eto na. Eto ang sinabi. Rosemary, that's the mom, had level 5 pain. Tinutusok-tusok daw sa ulo. Bukol below the ribs at parang sinasakal sa lalamunan. After speaking to her condition, pain level went down to a 2, then 1, and nawala na. Bukol, listen people, listen. Bukol under the ribs, gone. Whoa, hallelujah. Somebody say hallelujah, 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 Jesus. Yung mawala po ang bukol just like that, hindi kaya ng sino man yan. Hindi kaya yan ng tao. Ang mga doktor po kailangan operahan yan. Pero kay Jesus, nothing is impossible. In an instant, He can do it. And I'm declaring it for everyone out there watching. Kung meron pong bukol sa katawan ninyo, we rebuke that bukol by virtue of the stripes, of the wounds of Jesus. All bukols be gone now. Dry up and die. All tumors, all cysts be gone in the name of Jesus. Lord, kung anong ginawa ninyo dito sa nanay ni Lynn, we declare for everybody out there. People, kung nanonood kayo ngayon, may bukol kayo. Ngayon, don't wait hanggang sa mamaya. Ngayon, ipatong nyo na yung kamay ninyo doon sa part na may bukol. Okay? Ipatong nyo na, right now. In the name of Jesus, I come against that bukol. Patong nyo kamay nyo. And declare this with me. Sabi mo, in Jesus' name, bukol, tumor, whatever it's called, bukol, tumor, cyst, be gone. Now, bayad ka na. In Jesus' name, be gone. Healing flow by the wounds of Jesus. Now, be gone. Haha, in Jesus' name. Amen. Check it out. Ngayon po, now, check it out, now. Lalo na yung mga nakakapa. Go ahead. Kung may kasama kayo dyan, pumunta kayo sa CR o kung saan man. But right now, I want you to check it out because I believe Holy Spirit is releasing that anointing and that cyst is gone now. Check it out. Kapainin niyo yung bukol. Kapainin niyo. Either nawala na yan in Jesus' mighty name, lumambot
lumiit, whatever. I want to see your report right there. I want you to write it down sa comment section. I'm talking to some people with bukols right now. Maski bukol yan sa ulo, maski bukol yan sa breast, maski bukol yan dito sa likod mo, maski bukol saan, yung nakakapa. I'm talking of those bukols na nakakapa. Kapain ninyo ngayon because I believe Jesus is doing something. Hallelujah, in Jesus' name. So, ang sabi niya rito, bukol under the ribs gone, blockage sa lalamunan down to 1 and also vanishing. Hallelujah. Thank you, Jesus. Freedom. Amen. Wow, thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. Alright, so, kung kayo po yung kasama sa nawalan ng bukol, lumiit ng bukol, o lumambot, I want you to make a testimony right now. Isulat lang niyo in the comment section. Hallelujah. I felt that. I really felt there was an anointing for that particular problem. So, isulat po niyo yan. Okay. Oh, Lord, bilisan natin. See, ito naman ay para kay andar tayo December. Ay, jump. Alright. Ito po ay para kay Ronnie. Okay? Ronnie. At ang nangyari ay ito. Sabi, husband of Girly. Yan, si Ronnie, husband of Girly. Sabi, I was brought to the emergency. He has fever, coughing, cannot breathe, has high blood pressure. We prayed for his healing and declared he will no longer be admitted in the hospital, and he was not admitted. Instead, he got healed. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord, in Jesus' name. Pastor John Edward, kapain mo yan ngayon. I believe God is doing something. We curse that bukol. No more in the name of Jesus. Be gone now. Now. Kapain mo yan, Pastor John Edward. Kapain mo yan. In Jesus' name. Thank you, Lord. Hello, my good friend, classmate, Ramon Pioroda. Happy New Year to you. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. And hi to your family. Alright? Amen. So, anong nangyari dito kay Ronnie? Sabi, he got healed. So, instead of being admitted to the hospital, papunta ng hospital, God healed him. I like that, no? Parang 11th hour. 11th hour miracle. His blood pressure went down, no fever, and can breathe normally now. Thank you, Lord. Isa na lang. Habol, please. Isa na lang. Alright? Ito. Ang ating OPR na si Jen, may pinag-pray, Mel D requested prayer for Robert, no? Si Robert, ang dami pong sakit sabi rito so ang ginawa lang ni Jen, instead of calling up, nag-send na lang siya ng prayer, okay? Nag-send siya ng prayer, at sabi rito, I speak to Robert's body, colon cancer, sickness, infirmities, diseases, death, die in Jesus' name. Carry with you all fear, deficiency, degeneration, blockages, infection, inflammation, side effect of any drugs, trauma, abnormalities, imbalances, anything that is not from Jesus, you go and leave now. Napansin niyo po yung prayer dito na ginawa ni Jen. She was directly speaking to the sickness. Pwede ba yung pastor? Of course, because Jesus has given to us that authority, okay? So, ang nangyari dito, sabi niya, you are all not allowed in Robert's body. Healing flow now. Holy Spirit, touch, fill with love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control, life in Jesus' name. All things new from head to toe. Oh, there you go. The all things new. Ituturo ko na yan. Konting-konti na lang, alright? All things new from head to toe. Every cell be made whole, new and strong. By the stripes of Jesus, Robert's body is completely healed and whole. Thank you, Jesus. So, yun po yung messenger, Message lang ito, hindi ito tawag. Message ito. That's why I'm telling you, pag nag-message ang OPR, mag-respond po kayo so that we can get in touch with you. Thank you, Jesus. Tapos, sabi na nitong ating OPR, please give an update on how he is doing. Ito na. Sumagot po yung si Meldy for her husband Robert. At ang sabi, hi,
just to update you in the miraculous improvement today. He is so much better with appetite and more positive attitude. Thank you so much for prayers. To God be the glory. Amen. So, ang ginawa po nitong si Jen, nag-follow up message uli. At sabi niya, there is no name above Jesus' name. So right now, anything that does not belong to Jesus, you have to all leave Robert's body. A sanctuary's work perfectly and get rid of everything that is not conducive to health in Jesus' name. All toxins out without any problems and healing flow. I release the resurrection life of Jesus, etc., etc. From head to toe, mahaba-haba po ito. Update ulit, sumagot si Meldy. At sabi niya, hi, Merry Christmas. Thank you so much for your prayers. We have a Christmas miracle. Robert is not only home, but pain-free, with no painkillers and feeling energized. No stent, no catheter as well. Fully functioning. He felt the change when he started the Budwig protocol. We are so grateful for you all. We have an awesome God. All glory to God. Hallelujah. Wow. Ito na. Ito pa. May update pala. Sorry for the bother, but we are just so delighted to share how Robert feels now. This is our 5th day, and Robert is totally pain-free. And today, he feels the tumor has significantly decreased in size. From football, huy malaki na, to golf ball, to even not feeling it at all. Konti kapag nakaupo na lang siya sitting on his buttocks but no pain. Praise and all glory to God. Thank you, Lord Jesus. Wow! There you go. So, we're claiming total healing for you, Robert. Okay. Very quickly. Naku, naubusan ako ng oras. Ito na naman po ako. Let's talk about all things new. Ito po I just want you to know, I've had the wonderful opportunity of praying for so many people. And sometimes, ako po ganito, I'll be honest with you, there have been many occasions wherein I get to pray for people, and for me, parang the situation seems very dire, D-I-R-E, na parang, hindi ko alam kung paano ipag-pray ito. Like for example, I was praying for somebody, ang sabi sa akin, nabubulok na raw yung intestines ng taong ito. Parang, Lord, paano bang mag-pray sa ganitong tao? O kaya naman, there was an occasion when, last week, I think, I brought it up, I was praying for a young boy who had ADHD, who had autism, natakbo lang siya ng takbo na. Tapos yung nanay was just so frustrated na paano ba ito. And hindi ko rin alam kung paano mag-pray sa ganon, but there's a command that I actually found in the Bible. It's very biblical. So I just used that line by faith. Hindi ko alam how to command na the bones, the joints, the muscles, the nerves, hindi ko alam. So I just say, in Jesus' name, all things new. Yun po yun, all things new. So I just envision in the name of Jesus that something is happening, because faith is being sure of what we hope for. So what am I hoping for? I just see it. Lord, this is what I'm hoping for. And being certain of what we do not see. So ang gagawin ko, in Jesus' name, I just declare this, all things new. Alright? But in my mind, I'm seeing all things new. Ang tawag po nun ay holy imagination. And lo and behold, yes, God made all things new. So, ang tanong sa atin ngayon, saan yan sa Bible, Pastor? I'll give you some verses, okay? Kaya, sabi ko, Lord, tama-tama ito para sa New Year. Everybody say, New Year. New Year po. All things new. Alright? Ito na. Some verses. Una, Isaiah 43:18-19. Ito tamang-tamang verse ito para sa New Year. Sabi ni God, forget the former things. Do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. Everybody say, new thing.
Alright? Now it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. So, I'm doing a new thing. Everybody say new. Yun po new. Alright? Everybody say new thing. Alright? New thing. Alright. Eto na. Saan nanggaling yung all things new? Revelation 21:5. Here's another verse. Sabi rito, He who was seated on the throne said, I am making everything new. That's another phrase. Pareho lang yun. All things new or everything new. I am making everything new. Now, some people would argue, Pastor, hindi ba yan para sa mga last days na pagka tayo nasa langit na? Ito po yan If we're going to confine that promise of God, see, sabi niya, I am making everything new. Why confine it only to our time in heaven when in Isaiah 43, the prophet has already prophesied that God is saying, see, I am doing a new thing. If in the Old Testament, God has declared, see, I am doing a new thing, why confine something that is so good that we can claim right now to be something that should only be happening when we get to heaven? Is Old Testament nga Old Testament nga, nag-declare na si God, see, I am doing a new thing. Why not claim it for our time now? Ang isa pong malungkot doon sa mga eschatological experts ay kapag ka sinabi nila, anything good that you find in the Bible na sobrang ganda, ay hindi yan para sa panahon natin. Malamang yan, para na lang yan sa millennial kingdom or the millennial reign of Christ. Why do we need to confine all of the good and beautiful promises of God only during that time of the millennial kingdom? Ito po ang akin Hindi ba sinabi na ni Jesus when He walked the earth, sabi niya, repent, for the kingdom of heaven is at hand. In short, Jesus, when He came here, He has already introduced the kingdom. He has introduced. I'm not saying that the kingdom has consummated, but He has introduced it. So, we are already having some foretastes of the kingdom here, now. Hindi yung pagka namatay na tayo, nandun na tayo sa langit, aanhin mo ang healing. Ito yun, aanhin mo ang healing kung sa langit mo lang din naman ito makakamtan pala. Di wag na tayo mag-pray ng healing ngayon. Hintayin na lang natin mamatay tayo, total naman, hirap na ako, hindi bale pag namatay ako, bibigyan ako ng bago na katawan. Let's not pray for healing anymore, kung ganun ang reasoning natin. But we are still praying for healing. Why? Because Jesus said so. These signs will accompany those who believe. And one of the signs would be we will place our hands on the sick and they will be healed. And one of the things that we can do is somebody sick, patungan mo ng kamay and then declare all things new. Another verse. Ito po 2 Corinthians 5:17. If anyone is in Christ, he is a new creation. Ngayon, isipin natin, new creation yan, Pastor. Baka may kinalaman lang yan doon sa spirito natin. Why not include the whole being? Spirit, soul, and body. New creation. Kasi po itong mahirap. Pagka nilimita na natin si Lord ng ating mga teolohiya. But God should not be limited by our understanding. Just take Him at His word. Sabi niya, all things new. So Lord, all things new in Jesus' mighty name. Kagaya nga nung kinuwento ko sa inyo, yung autistic na bata, I just reached out to the boy and I said, in Jesus' name, Lord, make all things new. And then the following day, sabi nung nanay sa akin, dinala niya doon sa kanyang neuro, at yung neuro mismo nung bata, the neuro doctor, yung expert sa brain, binigyan ng test yung bata. That was his regular checkup. At sabi ng neuro, I don't know what happened to your son, but he's normal. Just like that. He's normal. So I'm going to certify him as eligible for regular school. He does not have to go to a special school anymore. Just like that.
Bakit? All things new. Pinalitan ni Lord. Nandun po ako sa isang church somewhere in Quezon City, Church of the Risen Lord. That evangelical church inside UP Diliman. And I got to preach there. And the Lord healed so many people. One woman talked to me. Sabi niya, Pastor Hiram, ang ganda-ganda naman nung nangyari. Ang daming pinagaling ni Lord. Sabi ko, Amen. Sabi ko, Hallelujah po. And then she told me this, no? Sana pwede rin yan doon sa tenga ko. Sabi niya ganon. Sabi ko, bakit po? May problema kayo sa tenga? Ay, opo, sabi niya. Hindi po nakakarinig itong kanang tenga ko. Sabi ko, ba't hindi ninyo pinag-pray kanina? Because we activated earlier. Sabi niya, Pastor, kasi na to, wala naman akong eardrum dito Kaya walang papagalingin si Lord, walang eardrum. Sabi ko, pag-pray natin. I touched her right ear and I just said, in Jesus' name, all things new. All things new. Sabi ko, alright, takpan niyo yung kaliwa. I said, hello. Sabi niya, oh, Pastor, I hear. So what happened? God gave her something new. Amen? So, in short, ito pong all things new na ito, it's like God, He is not going to just repair some organs. Of course, He can do that. He can do that. Marami sa mga kapatid natin, ganun siguro ginagawa ni Lord. Pero wag natin i-confine si Lord na hanggang ganun lang siya. He can actually put some new things in us. Amen? You need a new heart. You need a new kidney. You need a new artery. New everything. Just declare in the name of Jesus all things new. Pastor, si Jesus ba nagkaroon ng ganyan? Opo. You remember yung lalaki na bulag? Tapos ang ginawa ni Jesus, kumuha siya ng lupa. Dinuraan yung lupa. Nilagay sa loob ng mata, ng socket. I assume, walang mata yun And Jesus said, sige, maghilamos ka, hugasan mo yan. And the man was able to see. What happened? It was not an old eye. It was a new eye. All things new. Okay, oh my goodness, it's 8:56. Magpe-pray na po tayo. Okay, we're going to declare this. All things new for us. New year. Hallelujah. All things new. At ang atin pong puhunan dito, pananampalataya lang. Oh, we have seen some people get new kidneys. Yes. Ito, maganda. New gallbladder. Oh my goodness, one of these days I should tell you about that. New gallbladder. Tinanggal na po yung isang gallbladder niya. But after 1 week, after 1 week or 2 weeks, I suppose, I need to review that. Ang nangyari lang, tinanggal yung kanyang gallbladder, and then, bumalik siya. The same doctors who removed the gallbladder, the same doctors. Ang nangyari po, nung in-ultrasound siya, ang laking gulat ng dalawang doktor na ito because what they found out through the ultrasound, there's a new gallbladder in its place. Kaya nung isusulat na nila doon sa yung observation nila sa ultrasound, hindi nila maisulat there's a new gallbladder. Kasi para mo sinabi, palpak yun, naging operasyon. Tinanggal natin yung gallbladder, tapos may gallbladder. Ito ang sinulat ng mga doktor. There is an organ in the shape of a gallbladder that has taken the place of the gallbladder that we removed. What happened? All things new in Jesus' name. Amen? Sorry po, it's 8:58 now. Let's pray. Amen? Sige po, sino man ang may sakit sa inyo, patong nyo lang ang kamay nyo doon sa bahagi na may karamdaman, and let's declare this by faith. Lord Jesus, maraming salamat. Laging bago ang inyong biyaya. Laging bago ang inyong kabutihan. Laging bago ang inyong kapangyarihan. Oh, the Bible says the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. And Lord, right now, I'm just praying for every brother and sister of mine na may sakit. Patong niyo po yung kamay ninyo doon sa sick part, and just say this, in Jesus' name, patong ng kamay, in Jesus' name, I rebuke sickness. Say this, all things new.
new what? Fill in the blanks. New, kunyari, new lungs. In Jesus' name. New heart. New muscles. New bones. In the name of Jesus. Healing flow right now. We rebuke every form of sickness and disease in Jesus' name. We pray right now in the name of Jesus for the following. Margie, chronic kidney disease be gone in Jesus' name. New kidneys. Bong Agustin, tick disease, we rebuke you, healing flow in Jesus' name. Bruce, right shoulder pain be gone in the name of Jesus. Arm be healed in the name of Jesus. Thank you, Lord. Check it out, check it out. Lalo na yung mga pain, check it out in Jesus' name. Ditas, bukol sa batok, be gone in Jesus' name. Dizziness, fungus infection sa paa at kamay, be gone. Dry up, fungus, healing flow. Thank you, Lord, in Jesus' name. Eli Alcantara, gallstones, be gone. No gallbladder even. Thank you, Lord, in Jesus' name. Junie Ahel, chest pain, be gone in Jesus' name. New lungs. Christine Daos, leg cramps, be gone in Jesus' name. New, all things new for you, Christine. Hallelujah. Feel it. Pakiramdaman mo in the name of Jesus. Norma Valenzuela, bukol sa dibdib, no more. Be gone in the name of Jesus. Healing flow. Thank you, Lord. Mersol Costales, creatinine level, normalize. Normalize in Jesus' name. Thank you, Lord. Tricia Rivera, asthma, be healed. No more. New lungs for you. Thank you, Lord, in Jesus' name. Hallelujah. Corzi Hernandez, cough and phlegm, be gone. We speak to the lungs. Healing flow. Now, in Jesus' name. John Vergara, cervical cancer. We rebuke you, cancer. Dry up now. Dry up now. And healing to flow. For you. John, pakaramdaman mo kung may nangyayari dyan. Thank you, Lord. Fiona and Flinch, allergic rhinitis. In the name of Jesus, we rebuke you. We rebuke you. Thank you, Lord. We rebuke you. Thank you, Lord. Subukan mo nga mag-inhale, exhale in the name of Jesus. If something's happening, Katrina Reglos, PCOS, be gone now in the name of Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. For Francis and Angela, we rebuke all symptoms of COVID, and everybody watching right now na may COVID or may COVID symptoms, we rebuke you, COVID. COVID, we remind you in the mighty name of Jesus, you bow down to Jesus. Dry up now and die. Any form of virus, any form of sickness, all of you bow down to Jesus. In Jesus' name, healing to flow. Thank you, Lord. Pakiramdaman nyo po. If something's happening, if there's a tingling sensation or there's heat all over your body, we bless what God is doing in the name of Jesus. We bless what God is doing. We bless you, Holy Spirit. We bless what you're doing. Make it complete. All forms of symptoms be gone now. In Jesus' name, healing to flow. Thank you, Lord. Thank you, Lord. And somebody out there, if I'm going to ask you, ito po people, I always say this, more important than any healing is the salvation of our souls. So if you're watching right now, you're not sure about your salvation, say this with me. Say this with me. Let it come from your heart. Just say, Lord Jesus, I need you. Forgive me for my sins. I receive you now as my Lord and my Savior. Wash me clean. Thank you for saving me. I'm now a child of God. Amen. Amen. Hallelujah. So it's not just healing, there's also salvation that Jesus provides. Well, people, I just want to take this opportunity. Salamat po sa nakalipas na 2020. Ang dami-dami sa inyo na nagsuporta at bumili ng aking mga libro sa Shopee. And just in case you're wondering, Pastor Hiram, I still want to buy your books or I want to buy your books, papaano po? Shopee lang po. Shopee, just get the application and look for Hiram Pangilinan Books. Alright? Hiram Pangilinan Books, lilitaw po yon. Andun yun, iba-iba. Meron yung bundle, meron yung iba na mga individual books. But
They're all there in Shopee. Amen? Well, people, Happy New Year! God bless you, everyone. I declare 2021 is going to be your year of breakthrough, my year of breakthrough, because our Jesus Christ is the one on the throne. He is King. Amen? God bless you, people. Just send your testimonies. Pag pinagaling kayo ng Lord, just send your testimonies right there. God bless you.